kilala kuya mo. Lola ko. Kape isang buo. Yep. Hi guys! For today's video, ito na po pala ang pangalawang araw na pumunta kami dito sa bundok. Bali, ang pagbububong pala nila dyan sa kubo na yan ay tapos na yung kabila and then yung kabila naman. Marami-rami din palang dahon ng anahaw ang kailangan dito sa pangbubong sa kubo na to. Pangilan-ngilan nga lang na anahaw ang meron dito sa lupa namin dito, kaya estimate talaga nila ay kulang pa nga rin. Katapos kasi ng bubong guys, ay ang gagawin naman nga yung dingding at saka sahig. Natapos ang lahat na yan ay nako, pwede na kami magluto talaga dito, as in kahit matulog pwede. Pasensya na po pala kayo kung meron kayong naririnig sa pagbo-voice over ko, huni ng ibon, tilawak ng manok guys dahil magang maga pa to. Sinasamantala ko muna kasi ang pagbo-voice over guys habang hindi pa kami aahon dun sa lupa namin sa bundok. Kaya ang ginagawa ko ngayon, nagbo-voice over muna ako habang nagpapasikat sa magandang sikat na araw. So balik na nga tayo dyan sa video guys. Ayan na nga, sinisimulan ko na nga ding tanggalin yung mga damo-damo dyan sa paligid. Actually pakunti-kunti nga lang yung trabaho ko dyan dahil naninibago nga ako, dahil medyo tumaba ako, hindi ako makaupo ng matagal ng ganyan. Ang ginagawa ko dyan, pagkakagamas ko ng konti ay tatayo ako para magpahinga. Ilang taon din naman kasi ang nakalipas, abay hindi ko pa din naman nakalimutan ang gawain ng ganito. Sanay na sanay pa rin naman ako guys dahil dito naman tayo galing. Nakakapanibago nga lang sa una pero masasanay rin. Pakiramdam ko kasi habang tumatanda ako ay mas gugustuhin ko na nga lang tumira sa ganitong lugar. Tinatapos-tapos na nga lang ng asawa ko yung pagbububong dyan guys sa kalahati na yan. Dahil ang balak nga namin pag naubos lahat ilagay ang dahon ng anahaw na yan ngayon ay balak namin mangunguha nga ng mga anahaw sa bundok. Galing na yung asawa ko doon sa pangunguha guys. Yan nga yung mga nilalagay nila ay doon galing. Pagkatapos nga nila ibubong guys, ito na't gumagayak na nga kami para umalis. Ang kagandahan nga din pala sa lupa na nabili namin na to ay meron na ngang balon. Balak namin ng asawa ko dyan ay palilimasan nga lang para malinis ulit. Maganda din naman ang tubig, malinaw, malamig. Hindi ko nga alam kung pwedeng inuman. Kung malinis na yung balon na yan ay naku, kaganda na maligo at maglaba dito. Ito nga palang konting tulay na to ang dinadaanan namin pag tumawid. Meron kasing sapa dyan kaya ayan, kailangan ng tawiran. Nangunguha pa nga ng dahon ng anahaw guys, kaya nag-desisyon kami na sasama na nga lang kaming lahat. Plano, mangunguha lang ng anahaw pero wag mo nang ikakarga kay Amara. Pag nakakuha nga daw ngayon ng mga anahaw ay bukas na nila kukunin o pipick upin. Sa nagtatanong pala kung dito kami titirason ay hindi po. Itong lupa na nabili namin na to ay gagawin lang namin tong mini farm. Kumbaga tataniman ng kung ano-ano, niyog, saging, prutas, gulay, basta kung ano-ano lang. Pero kung tutuusin guys ay pwede naman tumira dito dahil meron din naman mga kapitbahay dito. Siya nga pala, pag maganda nga pala ang panahon ay nakakasadsad nga o nakakaabot nga dito sa dulo ng kalsada na to ang sasakyan namin si Amara. Kagaya ngayon, narito siya ngayon sa dulo guys, kung saan talaga ang pinakapunduhan o last na kalsada. Pero pag maputik ay nako, wala pong sasakyan na makakapasok dahil ang putik. Yan nga pala yung bahay na sinasabi ko, may tindahan yan. Ito na nga guys, at palabas na nga kami dito sa hugtol-ugtol na kalsada na to pero kinakaya ni Amara. Kailangan talagang kayanin ni Amara guys dahil kargahan nga siya. Ay naku, kawawa naman yung sasakyan ko. Charis. Hindi nga namin kasi nadala si Rosie na motor namin. Ay yun talaga yung pang service namin noon dito ng asawa ko. Grabe din yung mga experience na naranasan ni Rosie dito guys nung siya pa yung aming kinakargahan. By the way, nandito na pala kami ngayon sa bundok kung saan dito nga kami mangunguha ng dahon ng anahaw. Dito nga rin galing ang asawa ko guys sa pangunguha ng dahon ng anahaw. Mga kamag-anakan nga nila to kaya pinahingi nga kami ng dahon ng anahaw, libre lang o jiba. Dito nga pala ito sa Co-op kung tawagin nila sa Barangay Milagrosa, Katanawan, Quezon Province. May dumaan nga na 2 kalabaw at may sakay din na 2 tao. Ayan nga guys, diba? Ang galing nilang sumakay sa kalabaw. Tuwang-tuwa nga mga anak ko nang makita pwede daw palang sakyan ang kalabaw at sanay na sanay daw ito. Sabi ko nga sa kanila, nako, sanay na sanay mga tao ditong sumakay sa kalabaw at hindi rin katagalan, maya-maya inabutan nga kami ng kape. Pinagkape kami at ang sarap ng kape na to dahil barako. Gustuhan ko nga ang lasa, ang sarap at sa kalasang-lasang kape talaga. Nang makakita nga si mama na may manrikakaw na nakalaylay, abay hiningi ito at ayan na nga pinagkukuha na.
Alak nga daw niya ay gagawing paminhihan. Ipagbubugsok nga daw niya doon sa gilid ng sapa para tumubo nga yung puno na manrikakaw na yan. Sa experience ko, napakaganda din naman talaga ang puno na manrikakaw dahil marami kang pwedeng gawin. Napakaganda din ito sa pag-uuling o gagawing uling yung puno ng manrikakaw guys. Pwede rin pang bakod. Siya nga pala, nagsisimula na kaming kumuha o sila pala ng mga dahon ng anahaw dahil yan talaga ang pinakasadya namin na pumunta nga dito. Hindi nga nagtagal at naramdaman ko na ang patak ng ulan. Nagdadasal pa nga ako dyan, nasabi ko huwag ka munang umulan, patapusin mo nga muna kami sa pangunguha ng dahon ng anahaw. Ang dami kasi ditong anahaw, puno ng mahogani, niyog. Yan yung mga nakikita kong mga nakatanim dito sa palibot. Hindi nga ako pinakinggan ng ulan guys, talagang bumagsak siya at napakalakas nga din. Buti na lang at napakagandang pamandong o pangpayo nga tong dahon ng anahaw. Tingnan nyo naman ang mga itsura namin dyan. Buti na lang talaga napakagandang payong tong dahon ng anahaw na to. Pagkatapos nga manguha guys, ito na nga tagsiakyatan na kami at may kanya-kanya na nga silang dala ng dahon ng anahaw. Pero sabi ng asawa ko ay kulang pa nga yan. Hindi pa sapat yung mga nakuha nila. Ay naku naman. Itong ulan na to kasi hindi man lang kami binagbigyan na makakuha nga lahat. Tinamad na sila manguha dahil madulas na nga ang lupa. Nagtatanong pala kung bakit daw ng anahaw hindi na lang daw yero. Ay kung alam nyo lang na napakasarap sa pakiramdam ang dahon ng anahaw dahil presko nga. Trabaho nga lang pero napakagandang pambubong ito. Malamig sa loob ng bahay o kubo. Ganyan din naman kasi ang mga bubong namin noon kaya alam na alam ko. Paano? Hanggang dito lang po muna. Thank you for watching. See you in my next vlog. Abangan po bukas. Maraming salamat. Bye!